Humahagulhol na po ang China. Kung dati umiiyak lang, ngayon po humahagulhol na. Bakit? Kasi po mga kaistorya, hindi nangyari yung ipinagsisigawan lalo na nitong mga maka-Chinang Pinoy na iiwanan daw sa ere ng Amerika ang Pilipinas. Abay, kabaliktaran po ang nangyari. Yung bagong administrasyon po ni Donald Trump ng Amerika ay nagdeklara po ng isang matibay na commitment sa Pilipinas laban sa China dyan po sa West Philippine Sea. At hindi lang po yan mga kaistorya. Yun pong Typhoon missile launcher ng Amerika inilipat ng lokasyon ng Pilipinas at ng Amerika, umiyak, humagulhol ang China. At hindi lang po yan, mga kaistorya. Ang Pilipinas po, ang mga warships ng Philippine Navy ng Pilipinas ay kinargahan ng administrasyon ng isang high-tech na armas na kaya pong madetect, kayang malocate, at kaya pong wasakin ang mga submarines ng kalaban sa karagatan po ng Pilipinas. Nako, lalo pong magsisi hagulhulan nito mga kaistorya yung mga kababayan nating mga maka-China. In speaking mga kaistorya, yung content ko kahapon, abay nagsiiyakan ng mga didilis, mga nagsipag-comment. Ayaw nila na mababalitaan na may magandang nangyayari sa Pilipinas. Ito na naman. Baka pati ang mga ilong ng mga yun, magsiiyakan na. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Yan po ang magandang balita na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Abay, kailan lang ay ginawa natin ng content mga kaistorya na ito pong Secretary of State ni Donald Trump na isa ring Florida Senator dyan sa Amerika na si Marco Rubio ay winarningan na ang China na tigilan na po ang panggugulo sa Pilipinas dahil kung hindi ay pinipilit ng China ang Amerika na umaksyon, rumisponde. Sinabi mismo nila mga kaistorya, no? Ginawa natin ng content. Malinaw na ipinapahiwatig ng Amerika sa pamamagitan ng mga statements ni Marco Rubio na Amerika ang makakabangga ng China kung hindi titigil ang China sa panggugulo sa Pilipinas. Tingnan ninyo ito. May kaugnayan ang balitang ito doon. Trump admin affirms ironclad commitment to PH amid China's dangerous actions. January 23, kahapon lang po ang balita na ito 2025. The United States under the administration of newly inaugurated President Donald Trump affirmed its ironclad commitment to the Philippines amid the dangerous actions of China in the South China Sea. Bahagi lamang po ng South China Sea yung atin pong West Philippine Sea nang siyang sinasabing exclusive economic zone natin. Lilinawin natin, hindi natin pag-aari ang buong South China Sea. Ang atin lamang po dyan ay yung sovereign rights natin o yung ating exclusive economic zone na tinatawag na West Philippine Sea. In a readout released on Wednesday, U.S. time, U.S. Department of State, spokesperson Tammy Bruce said Secretary of State Marco Rubio spoke with the Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo and discussed China's dangerous and destabilizing actions in the South China Sea. Secretary Rubio conveyed that the PRC's behavior undermines regional peace and stability and is inconsistent with international law. Si China naman talaga ang sumisira ng kapayapaan at nagsasapanganib ng seguridad. Hindi lang sa South China Sea, kundi buong rehiyon ng Indo-Pacific at malamang nga buong mundo pa. At tingnan ninyo, saan ka nakakita na member ka ng United Nations tapos nilalabag mo yung international law. Kaya tama ang sinasabi dito ni Marco Rubio The Secretary underscored the United States ironclad commitments. Ayan to the Philippines under our Mutual Defense Treaty. Pakitag nga yung taong maka-China, kilalang-kilala nyo yun na nagsabing iiwanan ng Amerika sa ere ang Pilipinas, ipapahamak lamang
tayo. Naniwala na kayo sa akin. Sinabi ko sa inyo na kahit sino pa ang maging presidente ng Amerika, ko, hindi nila iiwanan sa ere, hindi nila iiwanan ang Pilipinas. Bakit? Bakit? Unang-una, ang America, leader po yan na kinikilala ng mundo. Pinanatili nila ang kapayapaan sa mundo. Pangalawa, malaking kakompetensya ng Amerika sa trade at sa militar ang China. Makakapag-retaliate ang Amerika ng mabilis sa China sa pamamagitan ng posisyon nila dito sa Pilipinas. Kung iiwanan nila ang Pilipinas, anong mangyayari? Malamang madidihado sila ng China. Sa pamamagitan kasi ng Pilipinas, tuluyang nakulong, tuluyang naharangan ng Amerika ang China. Kaya malabo pong iwanan tayo ng, huwag kayong magpapaniwala sa mga pro-China na yan. Realidad po ang sinasabi ko sa inyo, yan napatunayan ko na sa inyo kasi yan na mismo sinabi ni Secretary Rubio ng Amerika. Aside from this, Bruce said Rubio and Manalo also tackled ways to advance security cooperation, military yan. Expand economic ties for shared prosperity and deepen avenues for further regional cooperation. O diba, naniwala na kayo. Ito pa. Karagdagan yan Department of National Defense, yung kanila pong meta page. Ito yan, katibayan niya na talagang nagkita yan po yan Ipakita ko nga sa inyo, palakihin ko nga po mga kaistorya yan. Teodoro meets with newly appointed U.S. National Security Advisor. O, diba, ganda ng mga nangyayari. Secretary of National Defense Gilbert Gibo Teodoro Jr. along with the Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel G. Romualdez under the instruction of President Ferdinand R. Marcos Jr. and in coordination with the Philippine National Security Advisor Secretary Eduardo Año nagkita-kita sila with the newly appointed U.S. National Security Advisor Mike Waltz at the White House in Washington, D.C. on January 23, 2022. Kahapon lang pala ito nangyari. Ay salamat mga kaistorya kung gano'n. Sabi ko sa inyo, hindi tayo iiwanan sa ere ng administrasyon ni Trump. Ngaw-ngaw. Ang China. Iyak! Lalo na yung mga modernong makapili dyan. Sabi ko sa inyo, yung mga nginangak-ngak nila, mga kaistorya, inuuto lang nilang sarili nila, kinukumbinsi lang nilang sarili nila, imahinasyon lang nila yung. Ito pa, tingnan nyo, ito matagal na itong iniiyakan ng China. Ilang buwan na nung una itong dineploy dito sa Pilipinas, ay inilipat ng lokasyon ito. Bakit? Ano ba ang epekto nun Juan Historiador kung ilipat na nga? Anyway, sa Luzon pa rin inilagay. Naipakita kasi ng Amerika at ng Pilipinas na ito palang Typhoon missile launcher na ito para mas kumbagay epektibo at siguradong tatamaan at mapapasabog yung target ay andali pala nitong mailipat ng lokasyon. Oo. At kung tatargetin ito ng China, halimbawa na survey, lalo may mga sinasabing spy ng China na nagso-surveillance na sa Pilipinas, no? Ay wala na. Kung naipadala nila yung kasalukuyang lokasyon, ay inilipat. Di pa paano sila ngayon? Di ba? Mga kaistorya. Anong sabi dito? Tingnan nyo, iyak yung China. Alam kasi nila, yung kaya nitong gawin dahil sa pamamagitan nito, kung ang ibabala dito ay ang Tomahawk missile, kaya nito mga kaistoryang pasabugin hanggang doon sa mainland ng China at kahit pa ang Russia, ganun po ka-powerful o ganun kalakas, ganun ka-high-tech. Ito pong Typhoon missile launcher na ito, kung babalahan mo ito ng Tomahawk missile. China urged the Philippines on Thursday to correct its wrongdoing regarding the deployment of U.S. Typhoon missile launchers to a new location in Luzon. Anong mali naman dun? Ang Amerika at ang Pilipinas, walang nakikitang mali kung nag-deploy po dito ng Typhoon missile launcher ang Amerika. Anong mali kaya dun? At bakit gusto nila itong tanggalin dito sa Pilipinas? Unang-una, ayaw nilang lumakas ang Pilipinas.
Pangalawa, alam ng China na kaya silang pasabugin nito. O anong ibig sabihin kaya nagngangaw-ngaw? Takot. Iyak noon, hagulhol ngayon. During a press conference, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning reiterated China's opposition to the US missile system, warning that its presence in the region could escalate tensions, provoke geopolitical confrontations, and spur an arms race. Teka lang. Parang sinampal ni China ang sarili nila. Oh. Escalate tensions. Kayo ang nag-umpisa ng kaguluhan at kayo rin ang nag-i-escalate ng tension. Hindi ang Amerika, hindi ang Pilipinas. Provoke geopolitical confrontations. Kayo ang nagpo-provoke. And spur an arms race. Takot ka na naungusan ka. Kailanman di mo kayang ungusan ng Amerika. Ang layo ng agwat ng Amerika sa'yo. Di lang yun matanggap ng China eh. This is a highly dangerous move. Tingnan nyo, mahahalata mo yung takot nila eh. This is a highly dangerous move. Ay, delikado pala itong Typhoon missile launcher na ito eh. and an extremely irresponsible choice for its own people. Tuwang-tuwa nga ang mga Pinoy. Ako na lang, tuwang-tuwa ako eh. Ang mga Pinoy, hindi nababahala. Bakit ang China ang nababagabag? We once again call on the Philippines to heed the call from regional countries and their people. Makinig ka muna sa international community. Respetuhin mo ang Pilipinas, ang Taiwan, ang South Korea, ang Vietnam, ang Japan. Respetuhin mo ang Malaysia. Respetuhin mo, sundin mo ang international law. Lakas ng bunganga ninyong magsasabi ng ganyan, isamantalang kayo, napakawalang hiya ninyo. Correct the wrongdoing as soon as possible, quickly pull out the type of gusto nila tanggalin dito sa Pilipinas. Ito na si Mao Ning. Ayan di ba? Pinost din ni GMA News. Ayan di ba mga kaistorya, kontrang-kontra. Reuters, exclusive US deploys Typhoon missile launchers to new location in Philippines. Nasa Lawag pala ito tapos inilipat. Iyak ngayon ang China. Nakita ng China na hindi nila ito basta-basta pwede palang targetin at pwede pala itong ilipat anytime. At pwede pang ilipat doon sa sa lugar na mas precise na pwede silang targetin. Tingnan ninyo, itong binabanggit dito. The US military has moved its Typhoon missile launcher from Lawag Airfield in the Philippines to another location of the island of Luzon. Inilipat ng lokasyon. Pero sa sa Luzon pa rin, tingnan ninyo. The Tomahawk cruise missiles in the launchers can hit targets in both China and Russia from the Philippines. Kaya pala umiiyak mga kaistorya. Ito na. Ang Philippine Navy ay talagang tinututukan po ng administrasyon, ginagawang high-tech. Pinalalakas. PH Offshore Combat Force equipped with anti-submarine capabilities. Mga warships po yan ng Philippine Navy na pangdigmaan. Kaya nga tinawag po na combat force eh. Ang sabi dito, the Philippine Offshore Combat Force now has assets equipped with anti-submarine warfare capabilities. A Philippine Navy official said Thursday. Almost all of our offshore combat ships belonging to the Philippine fleet already have the ASW capabilities or anti-submarine warfare. Halos lahat na pala ng warships natin meron ng ganyan mga kaistorya. Oo. Ang sabi pa dito mga kaistorya, meron kasi dito nga binabanggit sa kuha na ito. Ito po ay isang uri ng sonar. Sabi po dito sa reference na ito, banggitin ko na lamang sa inyo kasi mahaba o baka po mainip kayo. Anyway, mababasa nyo to kung i-click nyo yung description. Ilalagay ko dyan ang link, mga kaistorya. Ay kaya nitong madetect, malocate, at tuluyan pong palubugin. Lubog na wala ng paglutang Kaya nitong sirain, palubugin ng tuluyan na wala ng paglutang ang mga submarines ng kalaban. Aba, salamat naman kung ganun sa atin pong gobyerno ngayon. At hindi lang yan, ang mga warships po natin mga kaistorya ay may nakasakay, kargado ng isang
chopper. Ayan po, high-tech po yan mga kaistorya. Yan po ang AW159 Wildcat. Philippine Navy Wildcat marks first deployment in the West Philippine Sea Patrol. Naka-deploy na po yan sa West Philippine Sea. Kasama ng atin pong mga warships sa Philippine Navy. The tandem deployment of Wildcat and BRP Antonio Luna brings Manila's most modern assets to the West Philippine Sea. Kaya pala BRP Antonio Luna deployed to the West Philippine Sea with one of the service AW159 Wildcat helicopters. This is a first for the Philippine Navy, marking the first full mission-capable deployment of the new frigate and helicopter together. It is also a first for Philippine anti-submarine warfare capabilities. Ngayon lang nangyari, no? Salamat sa atin pong administrasyon. Kung noon pa sana, no, hindi ginawa ng masama ang tatay ng kasalukuyang presidente. Ako'y talaga nang hihinayang mga ka-istor. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Hindi naman natin kasalanan. May mga Pinoy nga lang na hindi pa po natutuklasan yung kanilang pagkakamali. At may mga Pinoy din na hindi nila matanggap na mali sila. Ngayon po, nare-realize ninyo yung mga pasintabi na lamang yung pagkakamali po ninyo ang nagpabagsak sa Pilipinas, nagpahina sa Pilipinas, naagawan tayo ng teritoryo. Ngayon lumalakas na uli, gustong pabagsakin uli ang kasalukuyang administrasyon. Kaya nga ako mas pinili ko maging pro-government. Kahit pa sino siguro mga ka-istorya ang maging presidente ng Pilipinas, magiging pro-government pa rin ako. Huwag lang ibenta. Huwag lang pong isubo ang Pilipinas, lalo na sa China. Yan din ang dahilan kung bakit ako po ay kontra sa pro-China eh. Kasi po dito tayo nakatira mga kaistorya. Lumalakas na naman ang Pilipinas. Paunti-unti. Hindi pa huli ang lahat. Sana naman magising na yung mga kapwa natin Pilipino. Ginagawa ng administrasyon ang lahat para wag tuluyang masakop ng China ang West Philippine Sea. Kagaya nito, itong balita po na ito, mga kaistorya. BRP Cabra prevents Chinese ship from getting closer to Zambales coastline. Nagagawa ng administrasyon na maipagtanggol, mabantayan, maingatan ang ating mga teritoryo na hindi tayo sumasabak sa digmaan. Ang mga Pinoy gigil na. Kaya lang hinay lang po mga kaistorya. Kasi po umuunlad na ang bansa natin. Kung sasabak tayo sa digmaan, ay palagay ko naman, alam niyo, ang China hindi yan. Ayaw niyan makipagdigma. Takot yan. Takot yan. Maniwala kayo, naninindak lang yan. Pag nagpasindak ka, kawawa ka. May mga Pinoy naman na duwag, nagpasindak. Ewan ko kung yun ba talaga ang dahilan. Ano sa palagay ninyo mga ka-istor? Kasi palagay ko may iba pang dahilan Salamat sa atin pong administrasyon. Dagdag na balita. Ito ay pang-asar na naman sa mga hindi akin galing ang balita Ni-reiterate ko lang. PH open to talking with ICC says DOJ. Halaka. Basahin ko pa ba? Alam na ninyo yan. Understood na yan mga ka-istorya. Hontiveros. May pinangangambahan si Senator Risa Hontiveros na kinukontra niya na wag bigyan ng Filipino citizenship ang isang nagngangalang Lee Duan Wang dahil sa pagkakaugnay umano nito sa Pogo. Aba naman sa mga senadores natin dyan. Baka naman talagang may punto itong may kaugnayan daw po ito sa Pogo. Salamat naman kung gano'n at may isang taong kumukontra dyan. Basta Chinese wala Basta Chinese national na galing China, hindi Filipino Chinese community Mga Chinese national na galing China, ay naku, ang mga Pinoy. Tamang duda na. Wala na talagang tiwala ang karamihan sa mga Pilipino sa China Di ba mga ka-istorya? Ako lang na ito Tapos may balita pa na nawagan ang China na ingatan ang human rights nung spy nila na nahuli dito sa Pilipinas. Nagpadala ka ng spy dito sa Pilipinas tapos gusto mo yung spy. Kalaban namin yan Gusto mo ingatan ng Pilipinas yung human right ng spy ninyo. Ang masaklap.
may nababalita ng ide-deport daw po ng Pilipinas sa China. Ano naman tayo? Yun ang nakakadismay. Kalaban na yan, nahuli na sa sariling bansa, ide-deport mo pa. Ay, yung mga impormasyon, dala-dala niyan. Ikulong nyo yan dito sa Pilipinas, yun ang dapat. Kalaban yan eh. Ay, ide-deport ninyo. Sige nga, Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas, magpadala ng spy sa China, nahuli ng China, ide-deport ba nila yan dito sa Pilipinas? Iwan na lang kung anong mangyari. Di ba, mga kaistorya? Yan naman ay aking opinion, ay palagay ko may punto. Ano po, yan po ang mga balita at impormasyon na may ibabahagi ko sa inyo ngayon, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Maraming salamat sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na lagi pong nakaabang, nanonood, nakasuporta, nagla-like at nag-share sa inyong lingkod at sa mga contents ng inyong lingkod. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Sinisipon po ako, kaya ganito ang boses ko po.